As we earlier reported, Senator Jinggoy Estrada and former lawmaker Mike Defensor are requesting provisional release amid their plunder cases. For more details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Diego, kahapon nga July 29 ay nagsumite ang kampo ni detained Senator Jinggoy Estrada ng kanilang petition for bail para yan sa kasong plunder o pandrambong kaugnay ng alegasyon na nagkamal umano o nakatanggap si Estrada na aabot nga sa 573 million pesos na umano'y kickback o mula sa mga budget insertion at allocations para sa infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2025. Ani Estrada, wala umanong malakas na ebidensya sa mga paratang na ito. Wala rin daw patunay na unlawfully niya itong idinemand, tinanggap at directly or indirectly man mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, maging sa mga driver nito, maging sa nasibak nga na District Engineer ng Bulacan 1st District Engineering Office na si Henry Alcantara. Wala rin umanong nagpapatunay ng mga ebidensya na Estrada at si dating Public Works Secretary Manuel Bonoana ay nagsabuatan para nga illegal umanong maipasok ito sa ating national budget at maging yung mga proyekto na ito dahilan nga para kanilang hilingin ni Estrada yung pansamantala na kalayaan at siya ay makapagpiyansa, pero matatandaan na paulit-ulit na rin na itinanggi ni Estrada ang mga alegasyon na ito sa kanya. Alright, Arles, ito mga petition na na-file, kailan natin ma-expect ang resolution nito? So far, Diego, wala pa tayong tiyak na petsa kung kailan yan didinggin dahil kahapon pa lamang na-file and kanina nga nung nakita natin. Pero ang maaasahan natin, Diego, ay hihingin ng Sandigan Bayan 5th Division ang posisyon ng state prosecutors dito dahil ganoon naman yung nagiging sistema ng bawat petisyon at mosyon ng mga akusado bago nga bigyang timbang ng anti-graft court ang hiling na ito ni Estrada. Pero katulad ng nabanggit mo kanina, Diego, nitong July 24, ibinasura na rin ng 5th Division ng Sandigan Bayan yung motion to fix bail ni Estrada dahil masyado pa daw premature para nga magpiyansa ito habang hindi na rin pinagbigyan ng Sandigan Bayan na makalahok si Estrada sa impeachment court sa Senado. Alright, ano ba yung mga upcoming hearings na scheduled, Arles? So for Diego, itong kay Estrada ay inaasahan natin na sa August ay tatakbo na nga yung arraignment para sa kanyang kaso para sa plunder maging yung kanyang graft case. Habang kay Senator Rodante Marcoleta naman at sa kanyang mga kapwa-akusado, dahan-dahan na lang niluluto para dumiretso sa proper trial. Mula noong July 27, 28, actually 28, 29 at ngayon 30 at inaasahan natin hanggang bukas ay tuloy-tuloy yung preliminary conference para dito sa kanya namang plunder case kasama yung 3 pang ibang individual para doon nga sa alegasyon na nakatanggap umano siya ng 75 million pesos na ill-gotten wealth o pera mula sa mga pribadong individual na hindi niya naman idineklara sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth o SALN maging sa kanyang SOSE. So para kaklaruhin natin, yung kaso ni Rodante Marcoleta will go to trial when exactly? Yung formal trial mismo? Yun yung pinaplansya pa ngayon, Diego. I might be wrong. Pero yung division ata, nabanggit ko kanina, 5th Division. Itong plunder ni Marcoleta ay hawak ng 3rd Division ng Sandigan Bayan. Wala pang formal at penal na schedule kung kailan yung trial at kasama pa yan sa kanilang pinaplansya ngayon maging yung mga posibleng testigo na ilalatag ng magkabilang panig at syempre yung marking of evidences and annexes. So far, wala nang issues on the health of the senator? So far, Diego, wala. Sa ngayon tayo naririnig dahil mula nung inilipat si Marcoleta doon sa Payatas sa Quezon City Jail ay nag-undergo nga ito ng quarantine dahil yon yung kailangan na procedure bago siya formal na ihalo doon sa general population ng bilangguan nga doon sa Quezon City. And so far, narinig natin itong mga nakaraan nung magkasama sila ni dating Congressman Mike Defensor. May mga komento doon sa kanyang pinagpipiitan ngayon na masyado daw mainit pero nauna naman nang iginiit ng Department of Interior and Local Government na wala umanong special treatment para sa mga personalidad na ipipiit sa New Quezon City Jail sa Payatas. Well, Arles, last question na lang on my part. Pag pag-uusapan pa lang daw kasi sa Senado,
kung paano makakaboto or makakapartake sila Senator Marcoleta and Senator Estrada sa impeachment process, sa trial. Have you heard anything from their camp kung ano yung plano nila to get them involved in the impeachment trial? So far, Diego, yung narinig natin mula sa part or kampo ni Senator Estrada, so far yung hiniling niya nga sa anti-graft court no, na mapagbigyan na maka-join siya sa Senado, yun nga yung kanyang hiling no, na makalabas pansamantala pero hindi yan pinagbigyan dahil masyado nga daw mahaba yung pag inaasahan ng magiging paglilitis, no, yung 92 trial days na tatagal ng humigit kumulang 25 linggo. No? So kung tutuusin, parang kalayaan na rin talaga yan. Parang yun yung intindi natin sa resolusyon. Habang sa kampo naman ni Senador Rodante Marcoleta ay nag-send na siya ng manifestation sa Senate Impeachment Court at sa Senado na kung pwede raw ay magawa ng paraan na siya nga ay makaboto dahil sa kabila raw ng kanyang pagkakabilanggo, no, ay bahagi pa rin siya doon sa nagpapatuloy na Senate impeachment trial at isa daw siya doon sa 24 na mga senador na boboto kung dapat bang i-acquit o i-convict si Vice President Sara Duterte. Pero Diego, kabukod dito sa hiling ng dalawang nakadetine na senador na maka-join, no, dapat din nating abangan kung may magtataas na nga ba or mag-aakyat sa Korte Suprema ng pagre-redetermine, no, or pagtatakda kung ilan nga ba yung kakailanganing boto ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil so far, ayon kay Presiding Officer Chis Escudero, 16 or 2/3 yung kinakailangang boto para dito. Wait, may grupo bang magki-question dito, Arles? Wala pa, Diego, pero ang lahat ay nakaabang dyan, no? Dahil syempre hindi lang dalawang senator yung nawawala, no? Si Senator Bato de la Rosa ay in hiding din, so yung 24, 21 na lang, and naririnig natin na meron pa din, no, pagpapatuloy ng investigasyon doon sa mga reklamo kay Senator Chis Escudero maging kay Senator Joel Villanueva, habang yung magkapatid na Villar ay meron ding mga preliminary investigation levels na hawak naman ng Department of Justice, at ang lahat ng yan ay patuloy na gumugulong, syempre habang nagpapatuloy naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Arles de los Santos.